Ops? Anong ops? Bakit kayo ops? Parang hindi ba? Oo, bakit very political yung concerns ninyo rather than real problem? Diba? Kasi yung ops na yan, mga political problem yan eh. Diba? Bakit naging political problem yung pangalanan mo na ang mga sangkot? Correct. Eh kasi, the best list we have right now, ang listahan ng mga diskayas. Can you imagine, yung post ni Vico Sotto na yon, there were about, I think, over 10,000 comments. Nireplyan ka niya. Ako pa yung nireplyan pa niya. As in, alam mo yung sobrang, alam mo yung, it will be a needle in a haystack para makita mo yung comment ko. So, ibig sabihin, nagbabasa siya ng comment. Nagbabasa siya ng comment. Tapos, yung comment pa niya, sabi ko naman sa kanya, ikaw na magpangalan. Hindi na mga diskaya. Tapos, ano ba yung mga drama-drama? True. Ayan, baka hindi pa nakita nung iba eh. Pakita lang natin yung sagutan. Oo, basahin mo. Diba? Ewan ko, ikaw ba nagsulat niyang Vico? Or... Sabi mo, ikaw na lang magpangalan ng mga involved, sabi ni Sas. Sabi ni Vico, matalino na tao ngayon. Alam nila ang kaibahan ng organic comments at messaging mula sa ops. Ang tanong, bakit? Ano ba ang mali sa sinabi ko na gusto akong baliktarin ng mga boss nyo? O baka mali ang tanong, ano ang tama na ayaw nyong marinig? Sa mga totoong tao, tingnan ninyo ng maigi ang lahat ng side at kayo ang maghusga. Anong point? Nakita nyo na? Binubullshit tayo, no? Tangina. We said! I'm so sorry, Vico, ha? Pero this is a bullshit answer. Ang labo, diba? Parang ano daw? Ano ang tama na ayaw mong marinig? Pangalanan nyo na ang mga dapat pangalanan para mapugot na natin ang mga leeg na mga dapat pugutan. Diba? Diba na parang, alam mo yung parang, alam mo yung sa barkada, yung bigla na lang na may nag-flare up. Parang ano to yung... parang napindot yung golden buzzer tapos biglang biglang nagwala. Hindi alam yung sa mga barkada, alam mo, nagchichikahan kayo, tapos biglang may nasabi ka lang, tapos biglang yung barkada mo, biglang sumabog bigla na parang, saan nanggaling to? Hindi ba? Ang nakakaloka nun, parang, sa dami-dami na nag-comment sa'yo, nag-comment ka talaga sa akin. Girl, parang, it's sobrang daming nag-comment na dun sa post niya. At actually, imbiyer na sa kanya yung marami doon. Oo. Kasi pa-baby siya eh. Pa-baby yung niya eh. Pa-baby yung approach sa buhay, no? Oo, pa-baby yung approach sa buhay. Meron pa siya yung picture na yung DPWH, ang daming pera, tapos yung desk daw niya, maraming trabaho. O ayan na naman kayo sa mga classic pink-yellow move ninyo na parang, I am the cleanest and the most virgin and the most masikip in all of the universe. Ganon, di ba? Nakita mo ba yun? Yung post niya na yung post ni Vico na, eto office table nila, office table ko. Siyempre kayo na naman ang virginal dito. Hindi, pangalanan mo na. Mayor ka eh, imposible hindi mo alam. Correct. Hindi ba? Si Isko nga kahit papano, nakipagbardagulan siya kahit in the end, naging kapos. Oo, kahit kapos, at least bumard. Bago nakipagbati kay Joel Chua, at least meron siyang mga nakakatakot na threats. Diba, unang-una, anong sagot yan? Hindi ba? Na parang, matalino na tao ngayon, alam nilang kaibahan ng organic comments at messaging mula sa ops. Anong ops? Bakit kayo ops? Parang hindi ba? Oo, bakit very political yung concerns ninyo rather than real problem? Diba? Kasi yung ops na yan, mga political problem yan eh. Diba? Bakit naging political problem yung pangalanan mo na ang mga sangkot? Correct. Eh
Eh kasi, the best list we have right now, ang listahan ng mga Diskayas. Correct. Oh, meron ba bang iba? Ano ba bang ibang listahan? After naman nila magpangalan ng mga Diskaya, saka sila nagimbal at nagkaroon na sila ng, ay, hindi isama mo sa ganyan, ay, hindi dapat isama mo sa ganyan. Oh, hindi ba? Whether you don't like the Vizcayas or not, sila lang ang merong listahan ngayon ng extensive. Correct. Diba? May DPWH, may politician. Diba? Oh, kayo nga, ang dami-dami yung sinasabi na, ay naku, bakla itong kay Magalong ewan ko dito kay Kayo, ilang buwan niya nang ginagawa yan ni Magalong na, ay naku, marami talaga, 40% na nga ang anuhan. Ilang buwan mo na sinasabi. Alam, sino man mga din yan. Diba? Actually, last year pa yung sinasabi yan. Siyempre, noong umpisa, ay bongga, di ba, ipopost mo, ay ito, si Magalo nagsasalita na. Tapos sinabi uli, okay. Tapos ulitin mo uli, okay. 1 year mo na sinasabi, wala ka pa rin sinasabi kung sino yung mga yan. True. Naunahan ka pa ng mga kontraktor. Magsalita. I mean, di ba, yung parang, from di ba busit tayo sa mga Diskaya dahil sa interview kay Julius Babaw, yung ostentatious display of wealth. Di ba? Parang, hey, sila pa ang pumutak, sila ang kumanta. Siya pa rin ang una kumanta. Kasi, Rico, yung mga Biskaya, negosyante yan. Ang mga negosyante, gusto talaga kumita niyan. Ikaw naman, Vico, parang ito si Vico talaga nakakatakot. Parang hindi niya alam ang totoong buhay. Alam mo yun, na parang serious. So, ngayon, girl, hindi ka makakakuha ng ganyang kalaking kontrata sa DPWH nang wala kang ganyan ding kalaking backer. At alam niyan lahat ng contractor. Di ba, Kuya PJ? Ikaw ba, Kuya PJ, contractor ka? Makakakuha ka worth 30 billion in 3 years. Contractor lang ako, besides, actually, I just tried to do it as a form of extending my help lang sa din sa government before. Ang sa akin talaga doon kasi my lolo used to be a contractor and I was really after for legacy. Yun lang yung sa akin talaga doon nung araw. It's not all about money, it's all about legacy. Kasi during the 1972 earthquake, yung lolo ko is not actually a civil engineer but was able to construct a building in our place na hindi gumuho noong 1972. So I just look up to it talaga that I wanted to have legacy. So when doing construction business, naging ko na rin, parang naging kaligayahan ko na rin yung mag-educate. So even the young generations now, I try to educate them financially. I try to educate them that time is the only leverage we have. So dapat hindi natin sayangin, that we can retire at 40. Mga ganun yung mga ginagawa ko ngayon, and that makes me happy. Yung PJ, nung nagkokontrata ka, kumbaga, parang medyo level pa yung playing field nun. Wala pang backer-backer, mga ganun ba? No, I mean, that thing, sabi ko nga, I attended your live once. Yeah, medyo na rin di ba? 1990s, existing na yan. Actually, sa buong buhay, sa tingin ko, nag-i-exist na yan. It's not new. Kaya ngayon ang tanong ko, di ba, PJ? Ang mga Diskaya, magkano nakuha nilang kontrata sa Marcos Admin? Total? 30 billion? 31 billion? Nakakakuha ka ba ng 31 billion na kontrata? Ikaw lang I will be 1,001 or 1 billion % na hindi. Hindi ka makakuha. Meron niya. At alam nila na ikaw, contractor ka, kakayanin mo magbigay. Parang ganyan, hindi ba? Kaya ka nila bibigyan. Kasi may mga arrangements na yan, di ba? May mga arrangements yan. May mga arrangements. Saka hello, ito naman si Vico. Parang, sabi mga Diskaya, sino man nagpatakbo sa mga Diskaya para kalabanin ka, Vico? Sige nga, sagutin mo nga. Sino man nagpatakbo sa kanila? If you're going to be honest to yourself, Vico Soto. Ano ang partido nila? Partido Federal. So, pinatakbo yan ng admin laban sa'yo. Kaya nga, inaano is, dapat, go for the jugular. Katulad ni Kiko Barsaga na napaka-gentleman, sabi niya, huwag niyo mo kung i-compare ni Vico Soto, good person. Well, bata pa kasi 25, kaya ganyan-ganyan, good person. Saka, kasi cat person, kaya very gentle yan.
Pero hello! Hindi ba, unang-una, Biko, sino ba nagpatakbo sa mga Biskaya para kalabanin ka? At ang clue mo dyan, kung hindi ka tanga, Partido Federal ang kanilang partido. So, alam mo na. Alam mo na, correct. Alam mo na. So, ngayon, huwag ka magmaang-maangan na ang kalaban mo lang ay mga Biskaya. Kung pwede ba yun, ano yun, sila lang na tumayo lang, na tumakbo. Pero ang bottom line dito kasi, Biko, sila lang ang listahan ngayon. Lahat na nagchichika-chika about may payola sa mga contractor, may mga payolang ganyan, ganito, ganyan. Wow, walang names! Ito talaga ang pak! Natalo kayo ng kontraktor! At hindi na to umabot ng buwan ha, as in, tapos pagkatapos silang magsalita, biglang nagkabalasahan, biglang nag-cut. Siyempre, ano mo titigil ng mga tao dun? Bakit kayo nag-cut nung pinakalanan na si Martin? Ganito, di ba? So, kaya nga parang, lumo ako kay Biko, na parang, ganito pala si Biko. Kung siya yung sumagot talaga nun ha, dun sa posts. Ngayon, kung hindi siya, naku, yung social media ni Biko, nakakahiya ka. Yeah. Di ba? Nakakahiya ka. Parang, anong ops? Tinatanong ka lang kung ba't di mo ikaw na lang magpangalan? Ops? Parang very, very political yung concern, ano? Very political yung concern. Anong ops? Kung sabihin ka na pangalanan mo, tapos sabi, binabaliktad daw siya. Hindi binabaliktad, wala ka talagang pinapangalanan. Alam na, nakikita ng mga tao na kinakalaban mo si Biskaya, and then that's it. Nothing else. At kalaban mo sa politika. Alam naman namin kung sino nagpatakbo dyan. Tapos, parang, alam mo yun, parang, hindi kumpleto yung kwento mo. Na parang, bakit ko humihinto doon sa contractor? Why are you stopping at the contractor? Hindi naman sila nagnakaw ng pera ng taong bayan. That is the truth of it. Hindi sila may hawak ng budget ng taong bayan. They were paid for service. They were paid for a service. Paid for service in order to do something. Pero para ikaw ang kunin, kailangan may katsyong kami dyan. Na hindi kasi nakikita ng mga tao eh. Ang nangyayari niyan, ibibigay yung pera doon sa contractor. So ngayon, ang exchange of money na niyan from the contractor to the congressman. Hindi naman yung congressman muna tatanggap ng pera tapos contractor. Hindi. Kaya, ay nako, tapos ngayon, di ba meron silang ledger? Asan yung ledger? Ba't hindi ayaw na nilang palabas yung ledger? Sabi nila may ledger. Dapat nga, di ba sa Congress, asan na yung ledger? Palabas mo na yung ledger. Hindi nga nila ipapalabas. Sinabi na yung ledger Sinabihan na nila yung ledger. And then the Discayas committed to submit the ledger. Kailan yan? Nung Lunes. Ang plot twist nga, that those were done under the auspices of the offer of Marcoleta na o-offeran sila ng protection, which is, ngayon hindi na. Ngayon, ayaw na siyang bigyan ng protection ng Senate. Ng tito ni Vico Soto. Ang tito ni Vico Soto. Hindi ba? 1+1. Sino may Oaks dito? Sino kaya may Oaks dito? Oo. Diba? Bakit suddenly? Ito lang ang listahan meron tayo eh. Do you have better lists? Bakla, 1 year na nagsasalita yung mga taong 40%, may ganito. Ganitang tayo sa korupsyon, di ba? Galit tayo sa korupsyon. Merong korupsyon sa DPWH, may ganyan. Tigil ito. Yung involved na nga nagsasalita sila, just so happy na implicate itong mga taong to. Saka credible dahil kapartido nyo yan, Martin Kaalyansa nyo yan si Biskaya. True lala. Diba? Una-una kaalyado nyo yan. Tumakbo yan under sa partido ninyo. So, paano yung political? Kapartido nyo nga yan. True.